Sa ngayon mayroon tayong isang napakalagang bisita. Hindi ko bisita, kundi ang bisita ng Philippine government. Ito ay walang iba kundi ang Vice President ng United States, na walang iba kundi si Vice President Kamala Harris. Pinakinggan ko yung speech niya sa Palawan. Yun na talaga very clear, para bang isang Pilipino ang nagsasalita. Okay. So yan, tignan muna natin nung kaunting ukol sa kanya, no? Okay. Oops, wala atang ayan. Okay. Ayan. So yung mga importante na news ukol sa Pilipinas at saka sa United States. Okay. So yan, ano? So that's it. Ngayon, kahapon may balita na maraming nagrarally sa Manila, sa Metro Manila. Nagrarally sila dahil against sila sa pagpunta ng Vice President ng United States dito sa atin, ano. Ngayon, para sa akin, actually, ako ay hindi pro-American, hindi rin pro-China, or tayo po ay talagang Pilipino. Since birth talagang nandito tayo sa Pilipinas. Nagsilbi tayo sa government, then nag-retire tayo. Talagang steady tayo dito, ano. Ngayon nakikita ko kung minsan marami sa ating mga kababayan na para bang parang hindi na talaga nila naisip yung whatever consequences ng kanilang let's say yung ginagawa. Okay. Yan, tulad niyan. Bakit ka pa mag-against sa, di ba, pagbisita? Mayroon naman kung minsan may mga Chinese officials sa pumupunta dito, din tahimik lang sila. Ngayon, yung tong Vice President ng United States na babae pa naman, parang they are against, ano? Okay. Magpakatotoo tayo. Majority ng Pilipino gustong pumunta ng United States, di ba? Okay, so yan ang totoo. Okay? Dahil kung tutuusin natin, ang United States ang pinakamalapit natin na kaalyado militarily, at mayroon tayong very close relationship sa bansang ito. Why? Dahil we are linked historically, ano? Okay. I-review natin yung Philippine history. Pumunta yung mga Kastila. Then after more than 333 years, then nagkaroon ng Philippine Revolution. Ngunit sa kasawiang palad, after the war with Spain, then nasakop naman tayo ng United States. Kaya yon,
naging colony tayo until 1946. Okay? Ngayon, iyan ang isang reason why is it that we are very close with the United States or with the American in many ways. Okay? Yung political system natin, it's a presidential system. Yan ay hango sa United States political system. Diba? Mayroon silang president, mayroon silang vice president, mayroon silang senator, then mayroon silang representative. So that is exactly what we have in the Philippines. Bagamat yung mga state, mayroon din silang governor. Ang tawag halimbawa, kaya lang ang tawag is state governor. Parang halimbawa Hawaii governor o kay State of Hawaii governor. Okay, so ganun ano. Ngayon dito naman sa Pilipinas, provincial governor. O mayroon din silang mayor. O yan, mayroon din tayong mayor. Then siguro din na hindi ko na-research ito, siguro mayroon din silang councilor. So mayroon naman tayong councilor o yung halimbawa sa in the level of municipality, municipal councilor and so on, ano. So we are really close with them in terms of political system. Okay, ginaya natin yan dahil siyempre we are under them before, kaya naging na pattern yung sistema natin sa kanila. Ngunit kung tutuusin, mas para bang yung system natin, maraming Pilipino ang nag-take advantage. So that's the truth, ano? Saan ba galing yung natin? Why is it that mas nakakapagsalita ng English ang isang Pilipino kaysa Kastila? Kasi talagang itinuro sa atin ang English. Okay. Yun ang pagkakaiba ng mga Kastila at saka Amerikano. Ang mga Kastila, actually parang ayaw nilang ituro yung Espanyol sa mga Pilipino. Itinuro lang itinuro ito lang sa mga ilustrados. Ano yung ilustrados? Ito yung mga mayayaman na noong panahon na so halimbawa yung mga yung dato lineage. So yan, kaya tuloy nag-stay sila dito ng more than 330 years yet talagang we cannot speak Spanish, bagamat maraming mga lingwa, mga words naman na galing sa kanila. Okay, pero yung talagang magsalita, talagang hindi yan na ituro, no? Yung mga numero natin, 1, 2, 3, 4, and so on, these are Spanish language, Spanish word, yung mga sa kusina. Okay, so saka marami pang bagay. Ngayon, ang ginawa ng mga Amerikano nang nasakop nila nasakop nila ang Pilipinas, dahil gusto nila itong maging democratic system, then nagtayo sila ng school system natin. Itinayo nila yung school system natin
base sa sistema sa United States. Okay. Diba may sa elementary, primary, at mga saka yung ganoon, elementary, secondary. Pagkatapos sa United States, mayroon silang junior high school. Pero ngayon mayroon na rin tayong junior senior high school pala, no? O mayroon silang senior high school. So just like we have now, we have also the senior high school. So halos pariho, ngunit siyempre mas mayaman sila, kaya talagang ang system of education nila is talagang more effective i-compared sa atin. Okay? Ngunit alam ba ninyo na yung mga sinaunang school yan ay itinayo ng mga Amerikano noon, ano? O yung halimbawa, mayroon yung Gabaldon Building. Ayan, yan ay mga itinayo yan ng mga panahon ng Amerikano. Ngayon, kanyan, ang alam ko sa ngayon, yung mga old Gabaldon Building, bawal iwan yan, parang sirain, kundi dapat parang baguhin, ngunit ganun din ang looks niya. Okay, para mayroon siyang historical value. Okay, kaya very close ang natin yung nung panahon namin sa elementary at high school, maraming mga subject, maraming mga topic na based on American. O as far as I can remember, noong elementary yata kami, hindi ko alam kung elementary or high school, mayroon US history. Okay, yung mga story, literature, kanyon, mostly American author. Pero maganda, mayroon din Filipino author, but then marami din ang American author. Okay, so ganon. Saka actually, pag pupunta tayo sa, halimbawa dito sa Pilipinas, pupunta ka sa library, anong makikita mong mga libro doon? Mostly they are written by American educators. Okay, so yan, no? Kaya very close ang United States sa Pilipinas. Pagkatapos sa let's say history, na link tayo. Okay, sa bagay na-start ko na yan kanina. Alam ninyo, sa ngayon hindi na talaga close ang mga Pilipino at saka mga Amerikano pag ikumpara mo noong bago World War II at pagkatapos ng World War II. Okay? Kasi noong World War II, siyempre talagang sinakop tayo ng Hapon, din ang lumaban ang mga Pilipino at saka Amerikano. At ito yung USAFE, United States Armed Forces in the Far East. Okay, so ganun yan. Kaya noon, pagkatapos ng kwan, talagang very close yung mga Pilipino at saka Amerikano. Pero sa ngayon, wala na yung link
Kasi ang sinasabi ko dito, halimbawa, ikaw ay sundalo pagkat kasama mo yung mga Amerikano na lumaban sa Hapon. Pagkatapos later on, after the war, magkita kayo, talagang makikita mo yung talagang ah, closeness. Okay? Pagkatapos sa economy, ganito maraming mga maraming mga Pilipino, mga sinasabing Filipino nationalist. We are against the American go home and so on. Ngayon, alam ba ninyo na dahil dyan, nagiging limited yung investment ng mga American dito? Okay, let us accept it na para gaganda ang economy ng Pilipinas, just like other countries, dapat magkaroon ng foreign investment. Okay? Ganun ang nangyari sa Thailand, Malaysia, Indonesia, at saka China, Taiwan, and so on. Maraming foreign investment dyan. Tignan mo, ang China, communist. Sa communist, kung tignan mo yung pinaka-teorya based kay Marx at saka si Lenin, then dapat lahat ng mga pabrika, lahat ng mga bagay-bagay that produce economic goods are controlled, owned, and managed by the government. Okay? So, ganun yan. Ngunit, tignan ninyo, malayang nakakapasok ang foreign investment sa China at saka sa Russia at saka sa yung isang communist dyan, Cuba, gano'n, ano? So, malayang nakapasok ang foreign investment. Kaya, dapat pag may mga opportunity na nagtatayo yung mga foreigners, sa palagay ko, this is just my opinion, pag natin na kontrahin. Okay? Ngayon, ganito ang system. Yung neighbor mo, Amerikano, pagkatapos mayroon siyang negosyo, ikaw naman, wala kang negosyo. Okay? Kasi wala kang kapital. Simple lang. Magsikap ka, mag-save ka, magtipid ka, so that someday, magkaroon ka rin ng business. Diba? Magandang kanyan. Okay? So, ngayon, ang parang idea natin is, i-accept natin whatever foreign investment that will come into the country. It will help our economy. Yung isip na, ay, pag nandito na sila, makukontrol tayo, and so on, sila na ang maghahari. Paano naman kung tayo naman tulog ng tulog, hindi rin nagsisikap, malamang ganun ang mangyayari. Din na nandyan sila, magsikap din tayo. Okay. So, ganun ang kuwan ko sa Pilipinas, parang open. Hindi yung very nationalistic, basta may wag kayo dito, Philippines is for the Filipino. Sana yung mga leaders na ganyan, try your best na this time ang
labanan economic ay economics. Oh, hindi yung puro speech na ganito ganon. Walang mangyari. Okay. So actually, nung kabataan natin diyan, idealist din tayo. Parang we are also against foreigner kasi gusto natin na ang mga Pilipino ang mananaig dito sa Pilipinas. Pero anong nangyari dahil diyan ang foreign investment ay kaunti ang pumupunta sa atin actually. Yan, pumupunta sila sa other countries like China. Now, i-analyze natin ang China. Bakit ba umunlad ang China na in that level? It is because of foreign investment. Sa aking analysis, ang nagpaunlad din ng China ay ang mga Amerikano. Why? Dahil yung mga businesses nila sa United States, just like yung mga factories, ipinupunta yan sa China. Why? Kasi sa China, maliit yung sahod. Okay? Pero ganun ang ganun, ang nangyari, na-develop ang China. So, ganun ang nangyari. Okay? Ngayon, going back sa mga Amerikano, ganito accordingly, kung totoo yung nabasa natin, karaniwan ng mga Pilipino ay gustong pumunta ng United States. Okay? So, that's kung tama yung nabasa natin. Pero sa nakikita ko, parang tama talaga. Okay. So, yan. Ngayon, mayroon bang Pilipino na gustong marami bang Pilipino ang gustong pumunta ng China? Sa palagay ko, kaunti. Kung pupunta man sila doon, they just like to work. Then after working, babalik ng Pilipinas yan. Pero iba ang sitwasyon sa yung pagpunta ng mga Pilipino sa United States. Okay. So, yan, gusto nilang pupunta doon, then gusto na nilang manirahan doon, and so on. Tignan natin. Marami tayong mga kapamilya, marami tayong mga relatives ng mga Pilipino ang nasa United States. At ang isang napakagandang epekto nito is yung dollar remittances. Sa palagay ko, kung walang dollar remittances from United States at saka yung mga other countries, bagsak na ngayon ang economy ng Pilipinas. Okay, tignan no, from 50 pumunta ng 59. Then sa ngayon, dahil malapit ng Christmas, bumabawi. Now, my fear is, how about after the Christmas holidays? Na wala nang maipapadala yung mga natin, yung mga Pilipino abroad. Okay? So, ganun yan, napakalaking epekto yan para hindi babagsak yung Philippine economy natin. Okay? Pagkatapos, punta ka dyan pag may mga okasyon. Kasi dito sa Pilipinas sa ngayon, ito na yung simula ng maraming okasyon, birthday, mga
and so on. Although birthday all year round, pero talagang mas marami pag mga ganito, ano? Okay. Pupunta ka sa isang okasyon, then tanungin mo, ano kaya itong okasyon? Ay ganito si kuya nagpadala kaya yon o na-celebrate yung birthday ng tatay namin o nanay namin o yan, so yan, so halos ganyan ang sitwasyon. Yung kapamilya sa ibang bansa ay nagpadala, kaya yan, may happenings. Okay, so ganyan. Ngayon, pag wala yan, then medyo limitado. Okay. Kaya ganun yan. Isipin natin yung bang talagang benefits na maibibigay ng mga foreigners dito. So, tayo naman actually, hindi naman talaga tayo pro foreigners. Pero ang sinasabi natin yung mga sitwasyon ng pagpunta ng mga foreigners dito na nakapagbibigay sila ng benepisyo sa bansa, ano? O kasi sa totoo lang, may mga foreigners din na hindi magandang asal. Pero marami din ang very good na nakakausap natin, ganon, ano? Kaya yan, sa ating journey para umunlad ang Pilipinas, pandin natin, tignan natin din yung maibibigay ng benefits ng mga foreigners sa ating bansa. Okay? Again and again, yung sinasabi natin, suportahan naman ninyo kaming mga beginner at saka small time vlogger. Gusto lang namin na makapagbigay ng ideas, suggestions para uunlad ang ating bansa, no? Kaya sana please i-like at mag-subscribe na rin kayo dito sa vlog natin. Who knows na ito ay ilalago, then mas marami tayong magagawa para sa pagunlad ng Pilipinas. Okay? Salamat. Thank you for watching.